Magandang araw po mga kababayan sa lahat ng mga lugar na nakamonitor sa atin at nakahandang mag-participate sa ating ginagawang Bible Exposition. Isa pong kaligayahan namin na kayo makausap at tayo po ay magkaroon ng palitan ng usapan ukol sa pananampalataya. Ang mundo ngayon, mga kababayan, ay punong-puno ng karahasan at ang mga bagay pong ito ay bihira sa ating mundo, pangkaraniwang lumalabas sa ating panahon na ang isang bansa ay may galit sa kapwa bansa. At ang mas mahirap pong maisip, bakit mayroong mga civil wars, mga digmaang lahi laban sa kanyang sariling lahi. Isang bansa pa lang po, napakaraing taong namamatay sa giyera. Lahi sa lahi. Magkakalahi po sila na nagpapatayan. Ang namumuno sa isang bansa na ayaw maalis sa poder, pinapatay yung kanyang sariling kababayan para lang manatili siya sa poder. Yan po ang araw-araw na lang na balitang napabalitaan natin, napapanood. Ang mga bata na dadamay sa karahasan at saka sa kalupitan ng tao laban sa kapwa. Ito, mga kababayan, ay isang maliwanag na pruweba ng sinabi ng ating Panginoong Hesus na pagka malapit na po siyang bumalik, sabi niya sa Mateo 24:6, makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Magkakagutom, magkakasalot, at lilindol sa iba't ibang dako. Yun pong sinabi ng Panginoong Hesus, nakikita nating nagaganap sa ating panahon. Magkakaroon ng kagutom. Sa Afrika, napakalaganap ng kagutom. At saka sa ibang bansa sa Asia. Maski sa ating bansa, sa Pilipinas, mayroong mga tao naghahalukay ng basurahan para makakain. Yung salitang magkakasalot, nandun naman sa South Africa yung Ebola virus, chikungunya virus sa southeastern France. Iyon yung lahat ng sinabi ng Panginoong Hesus. Magkakagutom, magkakasalot, lilindol, tapos magsisitindig ang bansa laban sa bansa. Ito pong lahat ay isang paunang sabi ng Panginoon para tayo magkaisip na hindi po dapat tayong magpabaya. Ang salita po ng Diyos ay nagpapatunay na siya'y buhay. Yung kanyang nakikitang mangyayari, ipinagpauna niya sa Biblia para tayo maniwala. Doon sa 13 ng Juan, sa versikulo 19, ganito po ang nakasulat doon. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Ang paraan po ng Diyos para maniwala tayo, wala naman kasing nakakakita nung hinaharap maliban sa Diyos. Kaya nga ang Biblia lang naman ang totoong aklat ng dapat pagbatayan sa salita ng Diyos. Kasi yung ibang mga aklat naman ng iba-ibang relihiyon, wala naman po silang paunang sabi kagaya sa Biblia. Na sa Biblia, bago pa mangyari ang sabi ng Panginoon,
Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari. Upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya. Ito po ang kaibahan ng Biblia sa ibang mga aklat. Meron siyang prophecies na eksaktong nangyayari. Kung mag-iisip lang po tayo, nakita ko po kasi yung panahon na ako'y bata pa, na pinanganak ako kasi 47 eh. Noong 52, 53, 55, kung kailan po sikat na sikat yung Platters, sikat na sikat yung sila Doris Day, yung mga sila Johnny Mathis, sila Frank Sinatra. Nakita ko po noon yung napakahalagang gamit sa bahay kasi doon nakikinig kami ng balita sa radyo, doon kami nakikinig ng music sa radyo rin. Wala pa pong masyadong television noon sa Pilipinas. Nung bago matapos ang 50, nagkaroon na kami ng television sa bahay. Nakita ko yung television, black and white, malaki, malapad, mabigat. Ang mga nasa likod, malalaking tubo. Kaya ako po alam, sinisilip ko kasi yung likod ng TV, saan ka ako nanggagaling yung tao? Eh, ang nakikita ko, mga tubo na malalaking may ilaw. After nun, siguro mga 3-4 na taon, ang aking ama ay umuwi, may daladalang bayong, supot, na may music. Nagulat ako. Ano kaya ka ako yan, Pang? Papang po ang tawag ko sa aking ama. Nung buksan niya, transistor radio. Nung araw, yung transistor radio, hindi pa masyadong sikat sa Pilipinas. Noon lang ako nakakita ng radyo na nagsasalita na hindi nakasaksak sa kuryente. Kasi nung araw, yung radyo namin galing sa Shanghai, China, na nakalagay sa isang ivory case. Para makapakinig ka, sasaksak mo sa kuryente. Doon ako nakikinig ng mga kwento nung araw ni Lola Basyang eh. Meron nun eh. Matatanda, alam yun. Si Kapitan Kidlat, doon sa radyo na yun. Kapitan Kidlat, yung Mambo Jambo, kung ano-anong mga nung araw. Hindi nyo na alam ngayon yun, mga kabataan. Pero alam ng mga lolo't lola nyo yun. Yung kwento ni Lola Basyang. Ngayon, sinasaksak yung radyo para magsalita. Eh nung dumating yung si Papang ko na may daladalang radyo, hindi nakasaksak, nagulat ako. Ba't ka ako nagsasalita yan, Papang? Yung pala transistor yon. Ayun, nauso na yung transistor radio. Hindi na kailangan isaksak. Pwedeng daladala mo na kahit saan ka pumunta, may radyo ka. Mga 1950s po noon. Aba, nung the turn of the decade, 1960s, meron ng television na color. Nakita ko po yun, mula sa black and white, naging color TV. Tapos nakita ko rin yung color TV, ay numipis. Eh ngayon ganyan na lang kanipis yung TV eh. Parang wala pang 1 pulgada yung nipis. Eh dati ang television napakalapad ng likod kasi maraming tubo. Naiisip ko na palaki ng palaki ang teknolohiya, palawak ng palawak. Lalo po akong naniwala sa Biblia kasi sinasabi doon sa aklat ni Propeta Daniel sa Kapitulo 12, versikulo 4. Pakibasa mo kapatid na Daniel. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Ayun, maliwanag po na 2,500 taon mahigit sinabi na ng salita ng Diyos na kasi ang puntalatang yan, naisulat yan, ay BC.
536 BC nang isulat po ito ni Propeta Daniel. Hindi pa nagkakatawan tao noon ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, 2,000 taon pa lang ang nakakaraan mula nung magkatawan tao. 536 BC, ano ibig sabihin? Mga 2,600 taon nang nakasulat yung talata na yan sa Biblia. 2,600 years na ang sabi ng salita ng Diyos, sa mga huling araw, sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paruot parito. Ang kaalaman ay lalago. Isa pong katunayang totoo ang salita ng Diyos, mga kababayan, kasi kung iisipin lang po ninyo, ako nga nasaksihan ko yung paglago ng kaalaman, yung teknolohiya, yung siyensya, yung tatakbo ng maraming paruot parito. Nung araw po kasi, hindi naman ganyang karami ang tumatakbo ng paruot parito, mga sasakyan. Nung araw pwede kang magpahinga sa gitna ng kali bago dumating yung susunod na sasakyan mga media ora ngayon po walang minuto na walang lamang sasakyan ng mga kalye. Hindi lang ang kalye, pati yung dagat, nagkakabanggaan na nga yung barko. Hindi lang barko, pati eroplano, nagkakabanggaan na rin sa dami. Napakarami pong eroplano ngayon na nagyayaot dito sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya yung sinasabi po sa Biblia na 2,500 taon nang nakalipas na marami ang tatakbo ng paruon at parito at ang kaalaman ay lalago. Napakaliwanag pong natutupad sa ating panahon, mga kababayan. Sa isa pong taong naniniwala sa Diyos, ang atin pong panahon ay hindi panahon ng pagwawalang bahala. This is not the time to relax. This is not the time to be idle. This is the time that we must think. Marami na po ang palatandaang naganap sa Biblia para ibalita sa ating totoo ang sinabi ng Panginoon na mayroong dumarating na kawakasan sa mundong ito. Yan po ay ang araw kung kailan maghuhukom ang Panginoon sa ating mga tao. Yun po rin ang dahilan kung bakit, mga kababayan, kami ay nagsisikap makarating sa inyo. Mahirap po ang aming ginagawa kasi kaya po sinasabi kong mahirap. Sa akin, di ako nahihirapan na magsalita. Awa ng Diyos, nakakapagsalita pa ako nang hindi ako nahihirapan. Pero ang mahirap po yung para dalhin sa inyo ang balita. Napakalaki pong salapi ang ginugugol natin para makarating sa iba't ibang panig ng mundo. Sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo ay napapanood po ang ating programang Ang Dating Daan. Bakit po kami ay gumagastos ng malaki? Naniniwala po kasi ako, kung ang ibang relihiyon nagtitipon ng pera, nagtitipon ng kayamanan kanilang kinuha sa kanilang mga miyembro, kami po'y hindi. Ginagastos po namin ang lahat ng pera namin para maibalita ang dumarating na wakas, ang pagliligtas at ang kapahamakan. Kaya kailangang makarating ang balitang ito sa lalong maraming mga tao. Kami po ay umuupa sa satellite. Ang satellite po, yun yung nagbabato o nagdadala ng ating programa sa lahat ng panig ng mundo. Kahit po sa gitna ng karagatan Pasipiko at ng Atlantiko, napapanood tayo sa mga barko sa pamamagitan ng internet at ng satellite. Yan po'y aming ginugugulan ng $1,000,000 bawat buwan para maihatid sa mga tao ang balita na itinuro ni Kristo. Mayroon pong dumarating na wakas.
kung sakaling pala rin tayong hindi umabot sa wakas, halimbawa ay namatay ka bago dumating ang wakas, individually, meron din namang wakas, namamatay po ang tao. Minsan, hindi pa matanda, namamatay na ang tao. Bata pa, namamatay na. Maswerte yung inaabot na tumanda. Hindi man dumating agad yung paghuhukom, mamamatay ka rin. Pagdating ng paghuhukom, bubuhaying mag-uli para hatulan. Yun po sinasabi ng pasyon Katoliko na binabasa pagkamahal na araw. Meron hong paghuhukom, mga kababayan. Bubuhayin uli yung mga patay. Bangon kayo, mga patay. Magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Meron kasing paghuhukom. Kaya nga, samantalang meron po tayong pagkakataon, samantalang may buhay pa, sabi rin ng pasyon, samantalang may hininga, ikaw maghanda na, sabi ng pasyon. Kasi darating yung araw ng paghuhukom. Yun po ang aming ipinag-aanyaya, mga kababayan. Bago sana tayo magpahinga, mamatay, ay makapagpundar tayo ng kabutihan sa ating pamilya, sa ating sarili, para kung dumating yung parusa ng Diyos, huwag po tayong mapahamak. Yun po rin ang aming ginagawa. Para kaming mga kababayan na nag-aapura, nagmamadali, marating ang lahat ng lugar ng mundo. Siguro sa ating panahon, ito lang aming samahan ng nangangaral ng 24 oras isang araw. Wala naman kayong nakikita sigurong leader ng relihiyon nangangaral ng 24 oras araw-araw. Yung puno ng Sabadista, yung puno ng Jehova, mga saksi ni Jehova, yung mga puno ng mga malalaking relihiyon, para ang tao'y gisingin sa pagkakatulog o kaya ay makipagkonsulta sa tao para ang ating mga duda ukol sa pananampalataya ay masagot, wala naman pong gumagawa ng ganito. Siguro kami lang, hindi naman po pagbubuhat ng aming sariling bangko. Ginagawa namin ito para sumunod sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, kung magkagayoy darating ang wakas. Ulitin natin yan, kapatid na Daniel. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Po, ang isa sa mga palatandaan ng pagdating ng wakas ay ang pangangaral ng ebanghelyo. Kaya po, kami ay nangangaral hindi lang sa Pilipinas, sa iba't ibang panig po ng mundo. Meron tayong 7 satellite services na nagdadala po ng programa natin sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang wika ng mga tao. Kaya meron po tayong Espanyol, may Portuges, mayroong English, may Tagalog, at itinatranslate pa po sa iba't ibang wikang kailangan sa Hapon, sa Chinese, sa iba't ibang mga wika na available ng ating mga translators. Ang atin pong mga satellite broadcast napapanood sa buong mundo. Ang ating mga satellite providers ay yung NSS 806. Yan po ay nagbabato ng ating programa doon sa North and South America, sa Europe at saka sa North Africa. Sa Star Juancito naman sa South America. Yung Galaxy 19 sa Mexico naman po yun at saka sa North America. Sa USA, Canada, and the Caribbean. Yung Eutelsat po sa Hotbird
13A ay nasa Europe, sa Middle East at saka sa North Africa. Kaya ngayon, kasama natin ang Middle East sa eksposisyong ito. Nakakapasok po tayo sa Middle East sa pamamagitan ng Eutelsat sa Hotbird 13A. Sa Thaicom 5 naman satellite, nakakapasok po tayo sa Asia, sa Middle East pa rin, sa Europe, sa Africa, sa Oceania, kasama na po ang Australia. Yung pong MEASAT 3A, nakakapasok tayo sa Asia, Middle East, Eastern Africa, Oceania, including Australia also. At saka yung SES4 ay nasa Africa, Europe, and Middle East. At 2 channels po yan sa English at saka sa Portuguese. Iyan po ang aming effort na ginagawa, mga kababayan, para sa pamamagitan ng aming maliit na kakayahan, makapagdala kami sa awa ng Panginoon ng balitang ito na aming sinasampalatayanan sa Biblia. Parami po kasi ng parami ang mga ateista ang hindi naniniwala sa Diyos. Yan po ay isang laso ng ating lipunan. Ang mga taong nagtatanyag na wala raw Diyos, ang tao raw nang galing sa matching, sa urang-gutang, yan po ay mga taong hindi nag-iisip. Sukat maniwala kang tao'y galing sa unggoy. Ang layo naman. At saka kung ang tao galing sa unggoy, bakit meron tao mukhang kabayo? Kung ang tao galing sa unggoy. Napakaliwanag po sa maraming mga bagay na ang Diyos po ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin ngayon. Yung pagtitiwala sa Diyos, yung paniniwala sa Kanya, maghahatid po yun sa atin ng kaligtasan, mga kababayan. Kaya kami ay nakikipaghabulan sa mga ateista sa iba-ibang bansa, lalo na sa Europa, sa Japan, sa Singapore, sa mga bansang mayayaman na ang mga tao, 80% hindi na naniniwala sa Diyos dahil hindi sila nahihirapan, mayayaman sila. Ang tao kinukumbinsi pa nila na walang Diyos. Ang pinakamataas ay ang bansa ng mga mayayaman, yun ang mga pinakamatataas na ang bilang ng mga ateista. Sa buong mundo po ngayon, mahigit 1 bilyon na ang ateista. Hindi na po sila naniniwala sa Diyos. Kaya kailangang maipahayag ang salita ng Diyos para makakumbinsi tayo na ang tao dapat maniwala sa Diyos. Pag hindi ka na naniniwala sa Diyos, lahat na ng kasamaan ang gagawin mo kasi hindi ka na susunod sa utos. Ang utos ng Diyos, ibigin mo iyong asawa, maging tapat ka sa asawa mo. Ang iyong pamilya, kandilihin mo, huwag mong pababayaan. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang, igalang mo iyong ama't ina. Pag hindi ka naniniwala sa Diyos, anong gagawin mo? Gagalang ka pa ba sa nanay at tatay mo? Iibig ka pa ba sa kapwa mo tao? Mamalasakitin mo pa ba yung pamilya mo pag hindi ka na naniniwala sa Diyos? Kaya ang komunidad po ng tao ngayon, pasama na ng pasama, mga kababayan, sa mundo. Dahil hindi na naniniwala sa Diyos, pumapatay ng walang kadahi-dahilan. Pasama na po ang mundo, mga kababayan. Sana wag tayong mag-alinlangan na may katapusan ng lahat ng kasamaang ito. Darating po ang paghuhukom, tatapusin ng Diyos ang lahat ng kasamaan sa mundo. Sana nakahanda tayo. Yan po ang dayo namin, kaya kami ay nagtatanyag nitong ginagawa nating Bible exposition para mahayag sa tao ang katotohanan ng Diyos sa Biblia at makapagbalik loob tayo sa Diyos samantalang mayroon pa tayong panahon.